Guro ako at pagkatapos ng klase, hindi ibig sabihin tapos na ang tungkulin ko. Pag-uwi, tumutulong ako sa asawa ko sa baboyan namin. Siya ang nag-aalaga ng mga baboy, nagpapakain, nagpapaanak, nagbibigay ng injection at nagkakapon ng mga biik. Pero hindi lang sa amin siya kumikilos. Para may dagdag kita, tinatanggap din niya ang pagpapaanak ng baboy ng iba. Pati ang pagbibigay ng injection at pagkakapon sa mga biik ng ibang magbababoy. Kahit pagod na, ginagawa niya lahat para lang may pandagdag gastos. Siya rin ang naghahatid at nagsusundo sa mga anak namin sa paaralan. Sinisiguradong maayos ang lahat kahit halos wala na siyang pahinga. Hindi madali ang ganitong buhay. Minsan pareho kaming uuwi na pagod, minsan kulang din ng kita, pero hindi kami sumusuko. Alam naming bawat pawis at hirap ay para sa mga anak namin. May mga nag-aakala na mapera kami dahil guro ako at may babuyan kami. Pero ang totoo, sapat lang ang kinikita para maitawid ang pangangailangan. Wala kaming sobra, pero meron kaming sipag, tiyaga at higit sa lahat, pagkakaisa bilang mag-asawa. At syempre ang pinaka maganda sa lahat, lagi kaming tumatawag sa taas. Lagi kami nagsisimba, nagpipray. Yun yung pinaka the best na sandata namin. Ito ang kwento naming mag-asawa. Nagtutulungan sa hirap at ginhawa. Sabay na lumalaban para sa kinabukasan ng aming mga anak. Hindi nasusukat sa pera ang tagumpay ng mag-asawa. Ang tunay na yaman ay nasa sipag, tiyaga at pagkakaisa sa lahat ng laban